Magandang hapon po sa lahat. Ako nga po pala si Kelly Robledo na sa hapong ito gumagawa ng isang vlog. Although hindi ko po talaga gusto ang mga ganitong mga klase ng mga activity, but napilitan po akong gumawa ng ganito, ng isang video para po mabigay ko po yung part ko bilang isang full-time miracle worker under po sa The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi po hindi ko na po masikmura o matanggap yung mga naririnig kong paninira galing sa mga taong hindi naman nakakakilala kay Pastor. So, to start with, ako nga po pala na-convert 1991 po. 32 years ko na pong kilala si Pastor Apollo Sikibuloy. Since the day na nakita po siya na nag-preach ng mga salita ng Ama, hindi na po ako humiwalay. Dire-diretso na po yung pakikinig ko po sa kanya hanggang naliwanagan po ako in a very short period of time. That was 1991, April, nang first po akong magsimba. Then, nakapag-decide po ako na magpabaptize sa the end of May 1991. Yun po, nag-start po aking spiritual journey na lalo ko pang nakilala si Pastor Apollo Sikibuloy sa kanyang mga pangangaral at sa lahat ng mga sinalihan ko pong activity. Kasi that was 1991 and I was 19 years old. 20 years old, kaka 20 years old ko pa po that time because nasa college po ako. Nagtapos po ako sa Far Eastern University as Bachelor of Science in Biology. That time po, active din po ako sa bilang isang young people sa mga activities ng The Kingdom of Jesus Christ dahil po talagang naramdaman ko po talaga yung sincerity ng pangangaral ni Pastor Apollo. So bilang isang young people that time, sa mga panahon na yon, na-embrace ko po yung pangangaral ni Pastor na hindi ko po nakita sa ibang mga ngaral. Kasi hindi naman ako mahilig na sumali sa mga ibang mga denomination or everything, mga ibang mga ano. Dahil I am a former Catholic din po sa that time. Kaya po nung nakilala ko na po si Pastor at nagpabaptize po ako, dire-diretso na po yun. That was 1991 at pagka-January 1992 po, nag-decide po ako na pumasok, na magpa-enlist as a full-time miracle worker. Nandun na po, nakikilala ko na po, nakapasok na po ako, pumunta po ako ng Davao from Metro Manila, at nag-start po na manirahan sa Davao City sa compound po. That time, yung cathedral po na nakikita ngayon, hindi pa siya, buo na siya, pinagagamit siya, pero hindi pa fully tapos ang sa labas. Gina-continue pa pong inaayos. So, nakita ko po yung paglago ng ministry, ng pagpasok ko po as a full-time miracle worker. So, matagal na panahon po yun, deep inside sa akin po na naniniwala po talaga ako kay Pastor. At ang lahat ng mga pinangaral niya ay talaga namang sinasabuhay niya. Doon mo lang makikita, unlike sa iba pong mga ngaral na hindi mo man makita sa kanila din po yung ipinapangaral nila. So, kaya po marami talagang mga katulad ko that time na nakikita po yun, yung sincerity na yun. At kaya po katulad ko na nag-alay din po sa kanilang buhay. Kaya po nung nandun na po ako sa Davao City, kilala ko po si Arlene Caminong. Arlene Caminong that time. Kasi mga bata pa po riyan sila din sa time.
Hindi pa kasi mga taga Davao City po yun. Ako po taga Manila ako, so hindi pa ako ganun kagaling magsalita ng Bisaya. Talagang nag-aaral pa nga ako that time. Pero yun po, ako mismo makaka-testify na kilala ko po siya, Arlene Caminong, that time. Ngayon ang apelidong ginagamit niya kay Stone. Dahil nakapag-abroad o whatever, kung ano pong ginawa niya, napunta siya ng Amerika, nakapag-asawa, yun na po yun. So, yung pong naririnig ko na ginagawa niya na pag-i-interview, sa social media, lahat po yun puro kasinungalingan. Hindi po, wala pong katotohanan sa lahat ng mga sinasabi niya. Kasi kilala po namin siya, sabi nga sa sinabi ng kapatid niya, si Tring Tring Caminong, na bago lang din po naglabas ang kanyang another na po na vlog, another na video para pabulaanan lahat ng mga sinasabi ng kanyang kapatid. Ako din po, bilang isang witness na nandito po sa Davao City, ang nakakita din po nung mga sinabi ni Tring Tring Caminong, lahat po yun totoo. Kilala po namin si Arlene Caminong kung gaano po siya kasutil sa Bisaya, badlungon. Badlungon man dyan na siya ever since. Pero syempre dahil kami namin sa paglilingkod na ang tinuturo sa amin ni Pastor ay ang pag-ibig, ang pagkakasundo, na hindi mag-away-away, na kahit anong saan kayo galing na pamilya, ano man yung kinalakihan ninyo, hindi yun ang kailangan na ipakita o gawing pamumuhay namin. Kundi kung ano yung pinapangaral niya na salita ng Ama na sinasabuhay po ni Pastor. Kaya kami po na mga manggagawa na nag-alay ng kanilang mga buhay para din po sa Panginoon. Katulad ni Pastor Apollo, ganun din po yung pamumuhay na pinagsusumikapan namin. May mga minor po na mga alitan, pero hindi po yun talaga pwedeng paugmaan o pakinabukasan man. Kasi itinuturo po sa amin ni Pastor, ang kailangan talaga na maging mapagpatawad ka sa kapatid mo. Ano pa man ang nagawa niyang kasalanan. Kasi hindi naman po kami o ang tao ang maghusga, kundi ang Amang makapangyarihan ang nakakaalam sa amin. Kaya po kami lahat tinitrain na maging katulad po ni Pastor na puno sa bunga sa Espiritu. Ayun po. So, ano ko lang po ito, first pa lang po ito, parang sinabi ko lang po sa inyo kung ano yung hindi, marami pa yung mga iba pa pwede naming masabi. Pinapaano ko lang po na kilala ko po si Arlene Caminong. Medyo na-remember ko po itong 2020 nga po na meron ako sinagot na doon, nag-comment ako sa kanyang mga sinabi. Tapos inano pa niya, finlash pa niya, pinost pa niya na parang siniraan pa kami na kami parang nagaano sa kanya, naninira. Kasi nga po, kilala niya kami. Hindi naman lahat ng mga taong na nag-aano sa kanya sinasagot niya. Pero kami, dahil matatagal na kami sa Kingdom of Jesus Christ, kilala po niya. Kaya kami, kung nagsalita, nagsabi sa ng kung sino siya, nasasaktan siya. Kasi alam niya na totoo ang sinasabi namin. Katulad ng mga sinasabi ng kanyang kapatid ni Tring Tring Caminong. So, yun lang po muna. Sinabi ko po lang muna ngayon kung ano lang po yung pauna ko lang po ito para lang po malabas ko rin po yung nandito. Kasi mahirap din po yun Kasi, kung grabe ang naririnig mo ganito, for the longest time, wala ka namang hindi ka naman gumagawa ng paninira, hanggang sa ka lang, binabasa mo lang kung ano yung mga naririnig mo, na sinasabi nila, o ano pa man dyan.
Pero ito na rin po, tamang panahon para po kami magsalita rin po. Para rin naman po maipakita namin ang totoong nangyayari, o ang totoo po. Para magkaroon ng kaliwanagan at magkaroon po ng hustisya yung mga kasinungalingan na sinasabi po ni Arlene Caminong Stone. So yun lang po, sa susunod po marami pa kaming mga sasabihin at ipapaano sa mga darating pang panahon. So ito lang po, maraming salamat and God bless you all.